kailangan niyang mamatay nang sa ganon ay ang anak kong si Michael ang mamuno at hindi ang babaeng yon. Hindi siya kailanman magiging epektibong leader at ayaw ko sa kanya? Natigilan si Amara nang marinig ang pamilyar na boses sa dulong hallway kung nasan siya. Napalingon siya sa kanyang likod, kanan at kaliwa, bago tinahak ang daan, patungo sa kung saan naroon ang kanyang tita Ivy na may kausap sa telepono. Hindi magiging epektibong leader si Amara. Nagawa ko na ito sa kanyang ina. Hindi ako mahihirapan sa batang yan. Madali lang siyang trabahuhin. Sabi ni Ivy habang nakangisi sa kausap sa telepono. What does that mean? Bulong niya at nagtago pa upang makinig. Mamayang gabi. Gawin mo ang gusto mo. Patayin mo ang batang yon. O kaya gumawa ka ng paraan para mawala siya sa landas natin. Kapag natapos mo yan, bumalik ka dito. Ako nang bahala sa iba. Natigilan siya at napatakip sa bibig. Napalunok siya at nagsimulang kabahan dahil sa narinig sa kanyang tiyahin. Nasa iisang mansyon lang sila. At kung may mangyaring masama sa kanya, baka hindi na nga talaga siya makita pa. Lester. Tawag niya sa kanyang sekretary. Bakit ka nagmamadali, Ma'am Amara? Nag-aalala nitong tanong at tinignan siya. Napalunok siya bago huminga ng malalim. Tatakas ako, Lester. At para makatakas ako, kailangan mo sundin ang mga sasabihin ko. Hindi pa rin siya makapaniwala na maririnig niya sa isang kadugo ang pagkamatay niya. Hindi niya inaasahan na magtataksil ang kanyang tiyahin laban sa kanya o sa kanyang ama para makuha ang gusto nito. Hindi siya natatakot. Kundi sa posibilidad na kapag wala siyang ginawang paraan para tumakas, baka tuluyan na siyang mamaalam. Sigurado ka ba, Ma'am Amara? Tanong nito. Tumango siya habang nag-iimpake ng damit. Ayoko mamatay rito, Lester. Hindi rin ako papayag na basta na lang ako kantiin ni tita. Lalaban ako pero hindi ngayon. Hindi ngayon na nasa bingit ng kamatayan ng buhay ko. I need to be alive and protect this family. Naintindihan ko, Ma'am Amara. Tumango si Lester at bumuntong hininga. Sa likod tayo dadaan mamayang gabi. Nakahanda na rin ang kotse. Sa hapagkainan, tahimik lang siyang kumakain habang nakikinig sa usapan ng kanyang ama at ng kanyang tiyahin. Pasimple siyang sumubo ng karne habang nakatingin kay Michael na nakangiti at wagas kung makatawa sa simpleng joke ng kanyang ama. Si Amara ang mamumuno ng iba pang ari-arian ng pamilya. Matagal na naging training niya at nakitaan ko ng potensyal ang kanyang galing. Kaya sigurado akong magiging epektibo ang mga natutunan niya. Sabi ni Douglas. Tumawa si Ivy ngunit halatang peke yon. Kuya, mas mabuti pa rin may kaagapay siya sa pamumuno ng ari-arian ng pamilya. Nandito rin naman ang anak kong si Michael para tulungan si Amara sa mga negosyo na sa tingin ko, kailangan ng matalinong pag-iisip. May tiwala ako sa anak ko, Ivy. Ngumiti si Douglas at tinignan siya. Hindi mo naman ako bibigoyin, anak, hindi ba? Ngumisi siya at tumango. Yes, Dad. I was trained to be in this industry with you and I'm the only president's daughter. Tinignan niya ang kanyang tiyahin. Tumahimik siya pagkatapos dahil nilipat ang usapan sa kanilang negosyo. Ito na ang kanyang buhay sa mga nakalipas na taon. Mula pagkabata niya, nasanay na siyang may kasambahay, may driver at kulang na lang humiga sa maraming pera. Ngunit hindi kailanman naging masaya ang buhay niya dahil itinakbil ang kanyang ina sa kasalanang hindi naman ito ginawa. Dahilan para magtanim siya ng puot sa mga taong naging dahilan upang hindi niya makasama ang kanyang minamahal na ina. Good night, Dad. Nakangiti niyang sabi. Humalik si Douglas sa kanyang pisngi at noo. Good night, anak. Thanks for today. Tumawa siya at niyakap ang ama. Lagi mo pong tatandaan.
na nandito lang ako ha. Sa gabing yon, hindi siya makatulog. Kahit pa pumatak na ang 12:00 ng gabi. Napatingin siya sa kanyang pinto nang makitang gumagalaw ang doorknob, dahilan para makaramdam siya ng takot at kaba. Kinuha niya ang cellphone na tinawagan ng sekretarya. Lester, it's time. Mahina niyang sabi. Handa na po ang lahat, ma'am. Sagot nito sa kabilang linya. Agad niyang kinuha ang gym bag at sinuot sa balikat. Mabilis niyang kinuha ang jacket niya at nagmamadaling sinuot yon. Hinanda niya ang kama upang magmukhang may tao doon. At yun ang magsisilbing siya para makatakas. Nang bumukas ang pinto, agad siyang nagtago sa likod ng malaki niyang cabinet. Dala ang bag niya. Tahimik ang bawat yabag, walang ingay. At talagang magaling ang inutusan ng kanyang tiyahin. Hawak ko na siya. Mahinang sabi ng hindi kilalang lalaki. Mabilis siyang tumakbo palabas ng walang ingay. At agad na, bumaba ng malaking hagdan. Kaba at takot ang kanyang nararamdaman habang tinatahak niya ang kusina. Dahil doon naghihintay si Lester para gabayan siya papunta sa labas at makasakay sila ng kotse paalis ng mansyon. Alamin mo kung sino ang lalaking yun, Lester. Yes, ma'am. Sinimulang paandarin ni Lester ang kotse. Napalunok siya at nag-alala sa kanyang ama. Ngunit wala siyang magagawa dahil may nagtatangka sa buhay niya. Ang tanging magagawa niya lamang magtago muna at alamin ang palihim ang nangyayari sa palasyo. Sigurado akong alam nilang nakatakas na ako. Hahanapin nila ako at kung sakaling pag-initan ka nila, bukas ang safe house ko. Tanging ako at si mommy lang nakakaalam sa address. At napapalibutan niyo ng mga security ng palasyo. Huwag kang mag-alala, Mama Mara. Mag-iingat ako. Nakarating sila sa bahay ng kanyang ina. At napamura siya dahil sa biglaang paglakas ng buhos ng ulan. Agad siyang inalalayan ni Lester. Hanggang sa pagkatok nila sa malaking gate, bumukas ito. Gulat naman ang mukha ng kanyang ina. Nagising niya pa ata. Ito ang bumungad sa kanya. At malungkot siyang umiti dito. Mommy. Amara. Binuksan nito ang maliit na gate habang hawak nito ang malaking payong. Pasok kayo. Anong ginagawa niyo rito? Bakit dala mo ang mga gamit mo? Ngumiti siya at niyakap ang ina na makapasok sila sa loob ng maliit na bahay. Wala siyang sinabi. Ayaw niyang mag-alala ito para sa kanya. Tanging gusto lang niya makasama ang mahal niyang ina na matagal nang nawalay sa kanya. Hindi naging madali ang buhay ni Amara habang kasama ang kanyang ina. Kailangan niyang magpanggap na mahirap kahit pa alam niyang makikilala siya ng mga tao doon dahil anak siya ng presidente. Anak, sabi ko sa'yo, hiwain mo yung carrots na maliliit. Durog na oh. Natatawa na sabi ni Alice. Ngumuso naman siya. Mommy, hindi po ako marunong magluto eh. Nag-aaral pa lang po ako kasi sabi mo kailangan ko. Oo naman. Kailangan mo talaga matutong magluto. Kinuha nito ang kutsilyo. O sige ako na dito. Ihatid mo na lang ang maliit na basket na naglalaman ng prutas doon sa isa kong customer. Kaya mo? Yes, Mommy, I can do it po. Sa tagal na panahon niya na hindi kasama ang ina, ito na ata ang pinakamasaya niyang araw. Dahil araw-araw niyang nakikita ito at nakakasama. Magmula na maghiwalay silang dalawa, pakiramdam niya, araw-araw siyang naglalakad sa bubog dahil sa responsibilidad niya bilang anak ng presidente. Pero ngayon, kailangan niyang maging matatag at maging matapang dahil meron siyang kalaban. At ang tiyahin niya yon. Ouch! Sigaw niya at natumba ang dalang basket. Miss! Sigaw ni Leon. Ano ba? Agad siyang umupo mula sa pagkakagulong sa gilid ng kalsada. Okay ka lang ba? Tanong nito at tiningnan siya. Do you really think that I'm okay? Stupid! Tsaka, why did you push me ba? Nangunot ang noon ni Leon habang nakatingin sa kanya. Tinitigan pa siya nito ng mabuti. Dahilan para manlaki ang mga mata niya at matigilan dahil sa kaba. Hindi ka kasi nakatingin sa nilalakaran mo.
Munti ka na mabundol na motor. Paliwanag nito. Ano ba iniisip mo? Ikapapahamak ko pa yata. Napalunok siya at agad inayos ang wig niyang buhok. Huwag ka nga makialam. Tumayo siya at dinampot ang basket. I need to go. Wala man lang thank you, miss. Niligtas kaya kita. Sarkastikong tanong ni Leon. Namewang siya at nagtaas ng kilay. Okay, thanks. Tumawa si Leon at pinagmasdan siya. Pasasalamat mo na yun? Para ka lang nag-uutos. What? Napairap siya. Thanks stranger, niligtas mo ako. Agad siyang umalis doon habang pinapagpagan ng siko niya dahil sa pagkakagulong niya kanina. Nai-deliver niya ang basket at agad kinuha ang pera para ibigay sa kanyang ina na abala sa pagluluto. Bumuntong hininga siya at inayos ang wig. Bagay na binili sa kanya ng ina upang hindi siya makilala. Ikaw na naman? Ha? Nauna ako rito. Sagot ni Leon habang kinukuha ang iced coffee. Umirap siya at napatingin sa hawak nito. Masarap ba yan? Oo, wala ba sa bundok nito? Inosenteng tanong ni Leon. Nanliliit ang mga mata niya. Excuse me, hindi ako taga-bundok, no? We have iced coffee made by our maids. Huli na mapagtanto niya ang sinabi. Binigay ng binata ang iced coffee sa kanya. Matcha ang flavor niya na, masarap. Napakurap siya at agad tinignan ng cup. Agad niya yung kinuha at tinikman. At natigilan siya ng mapagtanto na masarap ngayon. Napatangu-tangu siya dahil naalala niya ang kanyang kaibigan na may coffee shop. Bago ka ba rito? Oo, kakalipat ko lang. Nanay ko si Alice. Si Ma'am Alice. Bait nga nun eh. Matulungin pa. Di ko alam na may anak siyang masungit at konyo. Nakangiting sabi ni Leon. Nagpaparinig ka ba? Tanong niya. Tinamaan ka? Tanong nito pabalik at halatang peke ang pag-aalala sa mukha nito. Napailing siya at agad na tiningnan ng bawat taong dumaraan. Habang ang iba naman ay kanya-kanyang bitbit sa mga bilao na may lamang gulay. Bakit hindi napapansin ng kanyang ama ang lugar na to? Sariwa pa naman ng mga prutas, isda at gulay na binibenta rito. Kaya siguro dito namuhay ang kanyang ina. Aalis na ako. Ha? Bilis naman. Nag-uusap pa tayo eh. Napangiwi siya at namewang. Hindi kita gusto kausap. Diyan ka na nga. Naglakad siya palayo. At natawa dahil hindi maipinta ang gwapong mukha ni Leon ngayon. Habang naglalakad siya, naisip niya ang nangyayari sa palasyo. Kung hinahanap na nga ba siya ng kanyang ama, tinignan niya ang kanyang lumang cellphone at nakitang tumatawag na si Lester kaya agad niya ito sinagot. Lester, what's the news? Nagkakagulo ang buong palasyo ngayon sa pagkawala mo. Ipinalabas ni Ma'am Ivy na nakidnap ka raw at malaking pera ang kailangan. What? Ano pa nangyayari? Abala na si President Douglas sa pagtugon ng mga pangangailangan ng ibang tao habang hinahanap ka. Si Ma'am Ivy at anak niya si Sir Michael ang namamahala sa ibang negosyo. So far yan pala ang impormasyon na alam ko, Mama Mara. Sabi ni Lester. Napatango siya at agad tinapos ang tawag. Nagtagis ang panga niya sa isipin na ginagawa talaga ng kanyang tita Ivy ang lahat para makakuha ng malaking pera sa kanyang ama. Hindi siya makapaniwala na unti-unti niya nang nakikilala ang kadugo niya. Bakit ka nakasimangot? Wala naman po, Mommy. May hindi ka ba sinasabi sa akin, Amara? Biglaan ang pagpunta mo rito. At alam kong hindi lang ito basta bakasyon. Kalmadong sabi nito. I will explain po, Mommy, but not now. Napatango ang kanyang ina at hinaplos ang buhok niya. Ayaw ko lang isipin na may hindi magandang nangyayari sa palasyo kaya ka nandito. Alam ko naman na binabantayan ka ng daddy mo pero sige, hahayaan kita. Basta sabihin mo sa akin. Tumango siya, lumapit sa ina at niyakap ito. Hindi rin siya papayag na mahanap siya ng kanyang tita Ivy. Hindi ngayon na kailangan niya ring protektahan ang kanyang inalaban sa kanyang masamang tiyahin. Diyos ko po! Ang sinaing, Amara!
Nanlaki ang mga mata ni Amara nang marinig ang sigaw ng kanyang ina. Agad niyang pinuntahan ang sinaing at napasigaw nang makalimutan niyang kunin ang pot holder kaya siya napasok. Mabilis na dumating ang kanyang ina at ito na mismo ang nagtanggal ng takip ng kaldero. Ay nako, napasok ka na naman. Sinusubukan ko po kasing tumulong sa gawaing bahay. Mahinang sabi niya. Mas mabuti pa, samahan mo na lang ako sa palengke. Pinahiran ni Alice ng ointment ang daliri niya. Magtinda na lang tayo. At sumama nga siya sa kanyang ina sa palengke upang magtinda. Hirap man mag-adjust sa buhay. Nag-enjoy naman siya sa pagtuklas ng iba't ibang pamamaraan ng pamumuhay. Kahit papano masaya naman at tahimik siya kasama ang ina. Binalot niya ang mga gulay at siya na rin mismo ang nagbibilang ng total ng lahat ng pinamili ng babae. Ang ganda naman itong anak mo, Alice. Hindi namin alam na may anak kang parang prinsesa. Puri ng isang ginang. Tumawa si Alice at napailing. Salamat. Alagang-alaga kasi ang batang ito kaya naman kutis no ang balat. Kaya nga, pero may kamukha siya ha. Hindi ko alam kung saan ko siya nakita. O siya, akin na ito, salamat ulit. Agad siyang dinalaw ng kabatakot dahil sa sinabi ng ginang. Huminga siya ng malalim at ginaya ang ina na naglilinis ng isda. Nasusuka man, tinitiis niya. Lalo na't nasa palad niya ang bituka ng isda ngayon. Tumawa naman si Alice at ang ilang kasama nila sa kanyang tabi, dahilan para mapangiwi siya. Mami, ganito ba talaga? Masaya ka po sa buhay na to? Oo naman. Kasama ko ang tauhan ko dati na ngayon ay tumutulong sa akin. Payapa at tahimik. Ngumiti naman siya. I'm so happy for you, Mom. Sa sumunod na araw, naisip niyang maglakad-lakad. Ngunit sa kanyang pamamasyal, sa maliit na lugar, nakita niya isang poster. Kinuha niya yun at napalunok siya nang makita ang kanyang muka at malaking pabuyas sa kung sino man ang makakahanap sa kanya. Nanginginig niyang tinago yon dahil alam niyang hindi ang kanyang ama ang may gawa nito. Alam niyang ang kanyang tita Ivy ang may gawa ng poster para mahanap siya at matuloy ang plano nito laban sa kanya. Hanapin niyo, nandito lang ang anak ng presidente. Umalingaw-ngaw ang malalim na boses ng lalaki sa kung saan. Shit! Napamura siya at agad inayos ang wig. Naglakad siya ng mabilis at iniwasan na makapag-eye contact sa mga taong may kanya-kanyang hawak na poster. Napasinghap siya nang makita ang ilang tsismosa na nakatingin sa gawin niya. Kaya mas binilisan niya ang lakad para makalayo doon. Mara! Tawag ni Leon. Nandito ang lalaki at hindi niya inaasahan yon. Nanlaki ang kanyang mga mata at agad hinila ang binata. Are you stupid? Bakit ba? Ipapakita ko lang sana to. Ikaw to, diba? Yes. Tinignan niya na matiim si Leon. Tulungan mo ko. Napatingin silang dalawa sa mga hindi kilalang lalaki na panay ikot sa kung saan-saan habang hawak ang walkie-talkie radios. Kinagat niya ang labi at tinignan si Leon na ngayon nakatingin din sa mga lalaki. Anak ka na presidente? Isusumpo mo ba ako? Ngumiti si Leon at napailing. Wow! Namamangha ito nakatingin sa kanya ngayon. Sinasabi ko na nga ba may kamukha ka? At alam ko kung anong klaseng tao si Ma'am Alice. Don't tell them please. Please, delikado pa sa ngayon. Hinawakan niya ang kamay nito. Tinulungan siya nito upang magtago. Nagpanggap silang magnobyo at magnobya sa harap ng maraming tao habang nakasuot siya ng sombrero. Napapikit siya nang harangin sila ng hindi kilalang lalaki dahilan para mapahinto siya sa paglalakad. Pwede ba namin makita ang kasama mo? Bakit? Ano meron sa asawa ko? Kalmadong tanong ni Leon. Titignan lang namin. Kinabahan agad siya at kinagat ang labi. Hindi pwedeng malaman ng mga ito nandito siya dahil pwede siyang mapahamak pati ang kanyang ina. Naramdaman niya ang paghawak ni Leon sa kanyang balikat. May sakit ang asawa ko, sir. Malamig ding sabi ni Leon. Kailangan ko siyang dalhin sa klinik. Titignan lang. Sir! Umalingaw-ngaw ang isang boses ng lalaki. Tiningnan niya yon.
At may kung anong binulong sa armadong lalaki ang dumating na lalaki dahilan para kabahan siya ulit. Nakita niya natigilan ito at napatingin kay Leon. Nagulat siya na yumuko dito at tila nagsisisi sa ginawa nitong pangaharang sa kanilang dalawa. Pasensya na sir, hindi ko po alam na ikaw pala yan. Elias! Sigaw ng isang lalaki na lumapit sa kanila. Nanatili siyang nakayuko at hindi gumagalaw sa takot na baka makita siya. At isumbong ng mga ito sa palasyo. Pasensya na sir, makakadaan na po kayo. Ngumiti si Leon ngunit nagbabanta ang mga mata nito. Ayaw na ayaw kong naiinito ng asawa ko. Hinaplos nito ang balikat niya. Salamat. Pasensya na po ulit, baguhan si Elias. Kaagad sila umalis doon at mabilis na nakarating sa bahay nila. Tinanggal niya ang sombrero at nakahinga ng maluwag. Dahil nakauwi din siya. Tiningnan niya si Leon na inosenteng nakamasid sa kanya. Hindi niya maiwasang ma-curious kung paano nakilala ng mga tao ng palasyo ang lalaki. Are you really a poor guy? Oo naman, Amara, hindi ba halata? Nagpapanggap lang ako kanina, effective ba? Nanliit ang kanyang mga mata. Liar. Natawa ang binata. Kung di ko gagawin yun, booking ka na ngayon, Amara. Di ka ba bilib sa akin? Nakatakas ka sa mga lalaking yan. Napailing siya at agad kinuha ang cellphone. Nag-iwan siya ng mensahe kay Lester at agad niyang tiningnan ng binata. Alam niyang may mali. O baka sadyang ginulo lang ni Leon ang utak niya kaya siya nagkakaganito. Salamat pala. Sigurado akong alam na ni Mommy na may naghahanap sa akin. Di ka naman nila nakilala. Hindi natin alam kung anong mangyayari sa mga susunod na araw kaya mag-ingat ka. Gagawa din ako ng paraan para hindi ka nila malapitan. Paano? Ngumiti lang si Leon at inayos ang buhok niya. Magtiwala ka lang sa akin. Nagtatawanan silang dalawa nang subukan ni Amara na magmaneho ng tricycle para ihatid ang ilang basket ng prutas. Pawis na pawis siya habang nakaupo at umiinom ng soft drinks na binili ni Leon para sa kanya. Galing mo kanina. Magaling kasi ang nagtuturo sa akin. Tumawa siya at sumipsip sa straw ng soft drinks. Grabe pala mga tao dito, no? Kahit mainit, todo pa rin sa trabaho. Bakit? Ngayon nalaman mo, sasabihin mo ba sa daddy mo? Natigilan siya at naalala mga armadong lalaking naghahanap sa kanya. Kung wala si Leon, baka nalaman na ng mga ito kung nasan siya. Bumuntong hininga siya at naisip ang kalagayan ng ama o kung hinahanap pa rin siya nito. Di ko nga alam kung ano ba talagang kalagayan ni daddy sa palasyo. Alam kong abala siya sa trabaho kaya wala siyang oras para hanapin ako. Malungkot niyang sabi. Anak ka niya, Amara. Hindi pwedeng baliwalain niyang pagkawala mo. Sigurado ako nagpapakalat siya ng mga tao para hanapin ka. Sana nga. Sana rin hindi malaso ni Tita Ivy yung utak niya. Nakangiti niyang saad. Sa sumunod na araw nagulat siya nang makita si Lester sa loob ng bahay nila. Kausap nito ang kanyang ina na seryosong nakatingin sa kanya. Dahan-dahan siyang napalunok at pumasok at umupo sa sofa. May hindi ka sinasabi sa akin, Amara? Akala ko ba hindi ka maglilihim sa akin? Tanong ni Alice at tinignan ang poster sa lamesa. Mommy. Anong nangyayari sa palasyo, Amara? Ang daddy mo? Sa totoo lang po, tumakas po ako sa palasyo. Sa anong dahilan? Nakagat niya ang labi at tinignan si Lester na tahimik na nakatingin sa kanya. Hindi niya alam kung kanino ba siya matatakot. Kung sa mami niya na malamig na nakatingin sa kanya o kay Lester na may dalang hindi magandang balita. Amara! Mommy! Sabihin mo sa akin kung ba't ka tumakas sa palasyo. Anong nangyari? Tumakas po ako kasi Tita Ivy wants me dead. Ano? Dinilat niya ang kanyang mga mata at tinignan ng ina. Narinig ko po kasi may kausap siya sa cellphone niya. She said she wants me gone. And in order to do that, she needs to kill me. That way, Michael will be the one who will handle our business. Hindi makapaniwalang napatingin sa kanya ang ina. Alam niya kung paano ito magalit. Alam niya rin kung gaano kalaki ang koneksyon ng kanyang ina sa mga mayayamang negosyante at miyembro ng gobyerno.
Hindi ito itinanghal bilang first lady ng presidente, kung hindi ito matalino at malakas at magkaroon ng mabagsik na aura. Ano pa? Tumakas po ako nung gabi na pumunta ako dito. I'm so scared, Mom. Hindi ko po alam yung gagawin ko. Sinabi ko kay Lester na nangyari at tinulungan niya ako. Yung mga tauhan na nandito at nagdikit ng poster, I think they're on Tita Ivy's side kaya hindi po ako sumama sa kanila. Kita niya ang pagiging seryoso ng kanyang ina. Nakagat niya ang labi dahil binigyan niya pa ng problema ito. Ngunit nangako siya sa kanyang sariling lalaban din siya at naghihintay lang ng tamang pagkakataon. Naghahanap lang siya ng sapat na ebidensya para mapabagsak ang kanyang tiyahin. Bakit hindi mo sinabi sa akin to agad, Amara? Ikaw ang nag-iisang anak ng presidente at walang pwedeng manakit sa'yo. Alam niya ng lahat ng tao. Dapat talaga hindi na ako umalis ng palasyo noon. Hindi na dapat ako nakampante na kaya kang alagaan ng daddy mo. I don't want you to put yourself in danger just to save me, Mom. Malaki na ako, kaya ko po ang sarili ko at sadyang naghihintay lang ako ng tamang oras para ilabas ang katotohanan sa pagiging masamang tao ni Tita Ivy. Seryosong sabi niya. Kahit na, Amara, nag-iisang anak lang kita at ayoko mapahamak ka. Hinawakan nito ang magkabilang braso niya. Akala ko magtitino na ang Ivy na yan na magkaroon siya ng asawa. Ngunit nagkamali ako. Huwag kang mag-alala. At may malaking tao ang poprotekta sa iyo, Amara. Alam kong darating ang oras na mapapahamak ka sa pamamagitan ni Ivy. At handa ako para doon, anak. Are you going home, Mom? Ngumiti si Alice at hinaplos ang buhok niya. Ako pa rin ang first lady ng presidente, Amara. Ako pa rin ang asawa ng daddy mo at ako ang ina mo. Napangiti siya at niyakap ang kanyang ina. Nag-aalala ako sa daddy mo, lalo na't alam kong wala siyang alam sa ginagawa ni Ivy. May balita ba, Lester? Ang tanging balita lang po ay patuloy si Ma'am Ivy sa proyekto na gusto niyang gawin sa isang bakanting lote. What business? Casino. Talaga bang sisirain niya ang reputasyon ni Daddy? Si Daddy na kahit kailan puro mabuting gawa ang pinapakita? Talaga bang ganyan na nagagawa na isang sakip? Galit niyang tanong. Tinignan niya ang kanyang ina na nakakunot ang noo. Hindi niya alam kung anong klaseng plano ang nasa isip nito. Ngunit handa siya roon. Pag-iisipan ko ang mga plano. Ikaw naman, Amara. Manatili kang alerto sa lahat ng pagkakataon. Yes, Mommy. Tumango si Alice sa tinawakan ng kamay niya. Lester, ibigay mo sa akin lahat ng dokumento na ginagawa ni Ivy. Paki-update ako sa nangyayari sa palasyo. Tumango si Lester at agad ding nagpaalam. Hindi niya inaasahan ang pagdating ni Leon sa bahay nila. Ngunit mas hindi niya inasahan ang pagsunod nito sa kanyang ina upang mag-usap silang dalawa sa labas. Anong nangyayari? Yun ang tanong na nasa isip niya. Magmula nang sabihin ni Amara sa kanyang ina ang nangyari sa kanya sa palasyo, naging abala ito sa pagkausap kay Lester. Minsan pa naabutan niya itong kausap din si Leon at mukhang seryoso ang mga ito. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unti niyang napagtanto ang nararamdaman niya para sa binata. Nagkaroon ka na ba ng girlfriend nun? Hindi pa. Talaga? Mukha ka kayang babaero. Puna niya at natawa. Marami lang nagkakagusto. Mayabang na sabi ni Leon. Napangiwi siya at umiwas ng tingin. Tiningnan niya ang mga tao sa harapan nilang nagkakasiyahan dahil sa isang birthday celebration ng kanilang kapitan. Uminom siya ng juice habang ang binata isang baso ng alak ang hawak. Pero may nagugustuhan akong babae. Sino naman? Maganda, chinita, matangos ang ilong, mapula ang labi. Matangkad, konyo at masungit. Kumalabog ang puso niya sa kaba. Ako ba yan? Sa tingin mo, Amara, di mo pa rin ba nahalata na gusto kita? Naubos siya sa sinabi nito. Mabilis niyang kinuha ang isang baso ng tubig at uminom doon. Gusto mo ako? How? Ngayon lang naman tayo nagkita kaya paano gusto mo ako? I've seen you so many times, Amara. Hindi mo lang masyado napapansin dahil madalas abala ka sa trabaho.
But I always admire you from afar. Mas lalong bumilis ang tibok ng puso niya. Did we meet before? Isa ka ba sa mga tinutulungan ni Daddy? No, Amara. Kilala ko rin ng daddy mo pero hindi niya ako tinutulungan. Kami ang tumutulong sa kanya. Ngunit bago pa siya makapagsalita, isang malakas na putok ng baril ang narinig niya. Dahilan para mapatakip siya ng tenga. Nagkagulo ang lahat ng tao. Kaya mabilis sila nagtago sa lamesa habang hawak ni Leon ang kanyang kamay. Alam namin nandito ang anak ng presidente. Kaya kung ayaw niyo masaktan, ilabas niyo si Amara Eloria. Sigaw ng isang armadong lalaki. Hindi namin alam kung sino si Amara Eloria. Sigaw ng ilang kalalakihan. Napasinghap siya nang marinig muli ang putok ng baril. Inisa-isa ng mga lalaki ang lamesa. Kaya kinabahan siya sa pag-iisip na baka katapusan niya na. Tiningnan niya si Leon na may tinitipa sa cellphone nito. Ilang segundo lang ang nakaraan, may dumating na 6 na kalalakihan na mas malaki pa sa mga armadong lalaki. Sir, tawag ng isa, Jaguar. Tawag din pabalik ni Leon habang nagtatago sila sa mesa. Si Amara. Tinignan niya ang mga ito at nakita niyang nakatutok ang mga baril ng mga ito sa bawat isa. Nanatili siyang nakaupo habang inaabot ni Leon ang jacket para suotin niya. Kinakabahan siya, lalo na't naririnig niya ang sigaw ng mga kababaihan. Kung ayaw niyong dumanak ang dugo rito, ilabas niyo ang anak ng presidente. Tinaas nito ang poster na may mukha niya. Ilalabas niyo kapalit ng milyong pera. Leon, anong gagawin natin? Sumama ka kay Jaguar. Susunod ako. Paano ka? Ngumisi si Leon at tinaplos ang kanyang pisngi. Kaya ko ang sarili ko. Parating na rin si Mamalis. Sumama nga siya kay Jaguar nang hindi napapansin ng mga armadong lalaki. Tinignan niya ang mga yun at nakitang nakikipagtagisan ng tingin ang mga tauhan ni Leon sa mga armadong lalaki na para bang isang kalabit na lang mananakit na ng tao. Kinakabahan siya dahil baka saktan ng mga ito ang mga tao roon. Ngunit nang makita niyang handang sumuporta ang mga tauhan ni Leon, kahit papano napanatag naman siya. Anak! Nag-aalalang tawag ni Alice. Mommy! I don't think that we're still safe here. Alam ko. Ngayon alis na tayo. We will be in your safe house. Mabilis sila nag-impake. Agad na nakarinig si Alice ng tunog sa labas. Napapikit siya at mas lalong binilisan ng paglalagay ng damit sa bag. Nakahinga siya ng maluwag nang makita si Leon kasama si Jaguar. Handa na ang kotse, Mamalis. Maraming salamat, Leon. Tumango naman ang binata at tiningnan siya. Gusto ko makasigurado na ligtas kayo makakalis. Lumapit si Leon sa kanya at niyakap siya. Magkita tayo doon. Magkakilala talaga kayo? Hindi niya maiwasan na magtanong. Alam niyang magkakilala ang mga ito, pero kailangan niyang makumpirma. Oo, anak. Matagal na kami magkakilala ni Leon dahil humingi ako ng tulong sa kanya para sa aking proteksyon. Nang marinig ang sigawan sa labas, agad na silang umalis. Dumaan sila sa likod ng bahay kung saan nasa labas ang kotse. Mabilis na naging kilos nila at napasinghap siya dahil may iwan niya ang mga taong naging parte ng buhay niya. Let's go, anak. Tiningnan niya si Lester, naabala sa pagmamaneho, habang nasa tabi nito si Jaguar na may hawak na baril. Hindi niya alam ang gagawin, ngunit nagpupuyo sa galit ang puso niya dahil sa ginawa ng kanyang tita Ivy. Wala mang nakapansin sa kanilang pag-alis. Hindi pa rin mawala sa isip niya ang sinapit ng mga tao habang nandito siya tumatakas. Sigurado akong hindi ito alam ng daddy mo. Maaaring pinagkatiwala ni Douglas kay Ivy ang paghahanap sa'yo. What are we gonna do, Mommy? Babalik po ba tayo? Babalik tayo sa palasyo, Amara. Hindi ako papayag na basta nalang kukunin ni Ivy ang para sa'yo. Hindi, ngayong nandito na ako. Salamat, Mommy. Ngumiti si Alice at hinaplos ang kanyang pisngi. Nag-iisang anak kita, Amara. Tagapagmana ka rin ng iyong ama. Kaya hindi ko kailanman papayagan na sirain ka ng Ivy na yon at tanggalan kanya ng karapatan bilang isang Eloria. Gagawin ko rin po ang lahat para hindi nila makuha lahat ng sakin.
Hindi ako ipinanganak para maging mahina. Ipinanganak ako upang lumaban sa kabutihan at ipakulong ang mga masasamang tao gaya ni Tita Ivy. Niyakap niya si Leon nang magkita sila. Nagkatinginan silang dalawa bago nila nakita ang ina na papalapit sa kanilang dalawa. Agad na lumayo si Leon sa kanya. Kita rin sa mukha ni Alice ang pag-aalala para sa binata. Kumusta? Wala silang kaalam-alam na nakatakas na ang anak ng presidente, ma'am. Naging maayos naman ang pakikipag-usap namin sa kanilang lahat. Kaya umalis na rin sila, ngunit babalik din daw para maghanap. Kung sino man na nag-leak na impormasyon na nandun si Amara, sigurado akong isa sa mga tauhan ng barangay. Hayaan na natin sila. Ang mahalaga ngayon ligtas tayo at si Amara. Babalik ka ba sa palasyo? Kailangan para sa anak ko, Leon. Umaasa ako na hindi mo pababayaan ang anak ko. Hindi ba? Nagangat siya ng tingin at nagtama ang paningin nila ni Leon. Nakita niya ang pagtango nito, dahilan para mapangiti siya. Alam niyang ligtas siya sa mga kamay nito kaya nababawasan ang takot sa puso niya. Alam niya rin na hindi magiging madali ang lahat ng ito. Ngunit naniniwala siya na may katapusan ng kasamaan ng Tita Ivy niya. Pwede ba tayo mag-usap? Tumango naman si Leon at tinalalayan siya palabas. Tungkol saan? Sabihin mo nga sa akin, kung ano ba talaga ang pagkakakilanlan mo? Naguguluhan na kasi ako. Natigilan si Leon at napatingin sa kanya. Ngunit talagang prosigido siyang malaman kung sino ba ito at kung paano ito napunta sa barangay na yon. Ayaw niya rin maglihim sa binata dahil kung talagang gusto nila ang isa't isa, sasabihin nila ang tunay nilang pagkakakilanlan. Okay. I am the son of a businessman and a doctor. Galing ako sa mayamang pamilya, pero mas gusto kong lumayo at makahanap ng lugar na matatawag kong tahanan. I was pressured by my parents na kailangan kong gawin ang ganito, gawin ang gusto nila. I walked away from them at gumawa ako ng sarili negosyo at lumago yun sa mga nakalipas na taon. So, baguhan ka sa lugar na yon? Sabi mo, kargador ka ng paninda sa palengke. Yup, that's true. Dahilan para mabilis din kita makilala kahit nakawig ka kasi inutusan ako ni Mama Alice. Inutusan niya akong bantayan ka dahil hindi ka sanay sa hirap ng buhay. Inutusan niya rin ang daddy ko na magpadala ng mga tao kung sakali mang may mangyari sa iyong masama. Pero bago pa kita makita sa barangay, nakuha mo na ang atensyon ko noon pa man. Napalunok siya at naramdaman ang pagtaas ng balahibo niya. Kagaya niya, natutunan niya rin ang mamuhay sa simpleng pamamaraan. Nasanay din siya sa buhay mahirap, dahilan para mabilis siyang makapag-adjust. My dad held the biggest security agency, habang ang mami ko naman magaling na doktor. Actually, personal na magkaibigan ng mami ko at si Ma'am Alice. Okay, I get it. Gusto ko lang naman malaman ang buhay mo. Sinasabi nga natin gusto natin ng isa't isa. Umiwas siya ng tingin. Ibig sabihin, dapat walang maglilihim sa ating dalawa. So inaamin mong gusto mo rin ako. I already said that to you. Huwag kang paulit-ulit. Napatingin siya sa binata, nakagat-labing nakamasid sa kanya. Pero syempre, ayaw ko madaliin ang relasyong to. Me too. Given na nasa panganib ang buhay ko at ni Mommy, at hindi pa kami tapos na wakasan ng kasamaan ni Tita Ivy. Of course, nandito lang ako kapag kailangan mo ng tulong. Honestly, I'm so grateful to have you. I mean, nandyan ka para kay Mommy at di mo siya pinabayaan. Sa sumunod na araw, napag-usapan nila ang gagawin sa kanyang tiyahin. Napag-usapan nila ang mga ebidensyang hawak nila at mga witness sa palasyo. Tinignan niya ang kanyang ina na ngayon kausap ang ilang negosyante. At talagang seryoso ito sa pagbababagsak kay Ivy. Nakakatakot naman si Mommy. Ngayon ko lang siya nakitang seryoso at mukhang galit yung mukha niya. Tumango naman si Leon bilang pagsang-ayon. Ngayon ko lang din nasaksihan ng pagiging focus niya. Siguro dahil gusto niya lang protektahan ka. Nagkatinginan silang dalawa at sabay na pangiti sa isa't isa. Sana nga matapos na to. Alam ko matapang ka, Amara. Ipakita mo sa kanila na ikaw ang nag-iisang anak ng presidente. Nagangat siya ng tingin at tinignan ng binata. Do you think I can?
Oo naman. Kinurot nito ang tungki ng ilong niya. Alam kong kaya mo. Dahil nung una kita makita, nakita ko na agad yung tapang sa mata mo. Kaya nga kita nagustuhan dahil doon. I want a peaceful life. I realized that I don't need to be the president's daughter. I want to be with my mom. Siyempre gusto ko rin kasama ka. Napatitig sa kanya si Leon, kaya napalunok siya ng bahagya. Bumibilis ang tibok ng puso niya sa labis na emosyon. Sigurado na siya sa kanyang desisyon na lumayo sa marangyang buhay. Kamera at mga tao. Tanging gusto niya lang makapiling ang mga mahal niya sa buhay sa isang tahimik na lugar. Ako rin. Gusto ko ng tahimik na buhay kasama ka. Alam ko naging mabilis lahat ng ito. Ngunit ayaw ko namang sayangin pa ang pagkakataon. I wanna be with you, and I will do everything to protect you. Likewise, sagot niya. Nagkatinginan silang dalawa, at naramdaman niya ang paglapit nito sa kanya. Napapikit siya at dahan-dahang naramdaman ang paglapat ng labi nila sa isa't isa. Naroon ang kanyang nararamdaman, pag-iingat, kawalang pagdududa at walang pag-aalinlangan. Tunog ng takong ni Amara ang maririnig sa buong hallway ng palasyo. Sinadya nilang bumalik ng kanyang ina habang nagkakasiyahan sa palasyo dahil sa isang matagumpay na operasyon para sa isang malaking charity event para sa mga bata. This way, ma'am. Sabi ni Lester. Suot ang kanyang wine dress, habang ang kanyang ina nakasuot ng maroon dress, naglakad sila papunta sa bulwagan at nakitang may event nga. Lahat ng tao napatingin sa kanilang gawi. Para tumigil sila sa paglalakad. Ang first lady. Saad ng isang matandang negosyante. Akala ko ba nawawala ang anak ng presidente? Hinanap ng mga mata niya si Ivy. At nang magtagpo ang kanilang paningin, ngumisi siya at taas noong tiningnan nito. Bakas ang gulat sa mga mata ng kanyang tiyahin. Napatayo pa na makita siya. Lumakad ang kanyang ina kaya sumunod agad siya papunta sa kanyang ama. Alice. Gulat na bulalas ni Douglas. Douglas, it's been a while. Hon. Yumakap si Douglas at hinalikan ng buhok ng asawa. Ngumiti siya dahil sa wakas. Kumpleto na silang tatlo. Ngunit naroon pa rin ang kanyang pangamba. Na may pwedeng mangyari ngayon nakabalik na sila sa palasyo. Gulat na napatingin sa kanya ang ama at mabilis siyang niyakap. Amara, pinag-alala mo ko. Hinanap kita, saan ka ba nanggaling anak? Ano bang nangyari sa'yo? Mahabang kwento po, Daddy. Mahinang sabi niya. Humiwalay siya sa kanyang ama at pinakatitigan ng stress at nag-aalala nitong muka. Naaawa siya dito dahil wala itong kaalam-alam sa nangyayari. Wala itong idea sa kung ano bang ginawa ng kanyang tita Ivy. Nag-aalala ako nung nawala ka. Ilang buwan kitang pinahanap sa tita Ivy mo, Amara. Kasama mo lang pala ang nanay mo. Mahaba pong kwento, Daddy. But what's important is that I'm here. Hinaplos ng pisngi niya ng kanyang ama. Nagkaroon ng malaking salo-salo sa bulwagan ng palasyo. Lumakad siya at hinayaan ng kanyang ina na kausapin ang kanyang ama. Dahil sa pagkakataon na yon, hindi niya hahayaang lasunin ng tiyahin niya ang utak ng kanyang ama. I'm glad that you're here. Kasama mo lang pala si Alice. Nakangiting sabi ni Ivy na lumapit pa talaga sa kanya. Natigilan siya at binigyan ng peking siya ang tiyahin. Parang di ka naman po masayang nandito ako, tita. Tumawa si Ivy at hinawakan ang braso niya. Oh dear. I'm happy that you're alive. Meaning, hindi na kailangan pa mag-alala ni Kuya at na makapag-focus na siya sa mga bagay na mahalaga naman talaga. Bakit, Tita Ivy? Nakahinga ka po ba na maluwag dahil alam mong buhay ako? O nagpapanggap ka lang na masaya kasi alam mo nang katapusan na ng mga plano mo? What do you mean? Napawi ang ngiti sa labi nito. Huminga siya ng malalim at tuluyan ng humarap sa kanyang tiyahin. Mukhang anghel ang mukha ni Ivy, ngunit ubod ng sama na ugali nito. Hindi niya maintindihan kung bakit palagi nitong nabibilog ang ulo ng kanyang ama.
Ang kanyang ama, na walang ibang ginawa kundi maging mabuti at magtiwala sa kanyang tiyahin. Tita, don't act as if you're innocent. Alam ko po ang ginawa mo at alam ko rin po ang pagtatangka niyo sa buhay ko. Tama na ang pagpapanggap na mabait kang tiyahin sa akin, kahit ang totoo hindi naman. Amara. Tumawa ng mahina si Ivy. Hindi ko alam kung ano sinasabi mo, Amara. Ba't mo ako pinagbibintangan sa pagtatangka sa buhay mo? Hindi ba't normal yun dahil anak ka ng presidente? Come on, tita. Liars go to hell. Kahit i-deny mo pa ang sinasabi ko, Tita Amara, wala ka pa ring laban. Bakit? Lumapit siya at mas lalong umiti dito. Nasa akin ang ebidensya. Nakita niya kung paano natigilan ang kanyang tiyahin. Napatingin siya sa anak nito na kararating lang. At mariin ang tingin sa kanya. Oh, you're here. Ngumiti siya. Naitago mo ba ang hoodie mo at ang kutsilyo na ginamit mo? Hindi ko alam kung ano sinasabi mo, Amara. Tumutulong kami sa daddy mo sa paghahanap sa'yo. At malalaman namin na kasama mo lang pala si Tita Alice. Huwag mong ibahin ang usapan. Alam nating pareho na ikaw ang nasa kwarto ko bago ako tumakas. Akala mo ba hindi ko makikita? Nagtagis ang panga ni Michael. Nambibintang ka ng walang basyan, Amara. Hindi ko alam kung ano sinasabi mo. Mabuti nga at umuwi ka para hindi ka naman pabigat sa palasyo na nakuha pa namin magpalabas ng tao para mahanap ka. Well, hindi na ako magiging pabigat, Michael. Alam mo kung bakit? Dahil kayong mag-ina ang nagdadala ng bigat sa palasyong to. Kayong mag-ina ang nagdadala ng malaking lason sa pamilyang to. Akmang pagbubuhatan siya ng kamay ni Michael nang biglang may umapos sa kanyang bewang dahilan para matigilan sa paglapit ang lalaki. Naamoy niya ang pabango ni Leon, kaya napalunok siya at napabuntong hininga. Leon, kalmadong tawag niya rito. May problema ba? Kalmado ngunit seryoso ang mga mata ni Leon. Wala naman. Sabat ni Ivy at awkward na ngumiti. Kinakausap ko lang ang pamangkin ko, lalo na't nag-aalala kami sa kanya. Sige, mauna na kami. Tila nakahinga siya ng maluwag nang makaalis ang mag-ina. Hindi niya napigilan ang galit niya sa mga ito, dahilan para masabi niya ang lahat. Napatingin siya kay Leon na hinaplos ang balikat niya. Ngumiti siya at hinawakan ang kamay nito. Are you okay? Yes. Nadala lang ako ng galit ko kaya nagkasagutan kaming dalawa. Mabuti at di ka nila sinaktan. Di nila magagawa yon. Maraming tao rito. Maggagawa lang nila ang plano nila kapag silang dalawa lang. Bumuntong hininga siya at tinignan ng kanyang ina na may kausap. Bago ito sumama sa kanyang ama sa kung saan. Sana nga maging tuloy ang pagbabalik nilang mag-ina sa kaayusan dito sa palasyo. Anong kaguluhan to? Mabilis na hinawakan ni Amara ang kanyang ina, na ngayon ay galit na nakatingin kay Ivy. Umaga pa lang nagkakagulo na dahil sa away ng dalawang babae. Inawat niya ang kanyang ina at mabilis na tinignan ng ama, kasama ang sekretarya nito. Pagsabihan mo yung asawa mo, kuya ha? Lahat na lang binibintang niya sa akin, pati na rin sa aking anak. Sigaw ni Ivy. Paano hindi kita magbibintangan, Ivy? Ikaw ang tinuturo ng ebidensya at kayo ng anak mo ang dahilan, kaya naranasan na anak ko ang panganib sa buhay niya. Mariing saad ni Alice. Tumawa si Ivy at napailing. Wala akong alam sa sinasabi mo. Ako nga naghahanap sa anak mo eh. Ako ang tumutulong kay kuya para mahanap si Amara. Kaya anong sinasabi mong ako ang tinuturo ng ebidensya, ha? Nagtagis ang panga niya. Dahil kahit anong sabi ng kanyang ina patungkol sa katotohanan, hindi pa rin to umaamin sa kasalanan ginawa nito. Tinignan niya ang kanyang ama na nakakunot ang noo. Tila naguguluhan sa pinag-aawayan nilang apat. Total nandito na rin naman tayo. At para matapos na ang kasamaan mo, bakit hindi natin sabihin kay Douglas ang ginawa mo sa anak niya? Matapang na sabi ni Alice. What is it? Malamig na tanong ni Douglas. Tipid na ngumiti si Alice. Dining area. Taas na siyang naglakad sa dining area kasama ang ina. Lahat ng kasambahay nakatingin sa kanila habang hinahanda ang kanilang pagkain.
Sakto naman ang pagdating ni Lester kasama si Leon na dumiretso sa kanya. Sabay-sabay silang umupo at hinayaan ang kanyang ina na magsalita. Ano ang dapat ko malaman, Alice? Bumuntong hininga si Alice. Bakit hindi natin pagsalitain ang anak ko? Amara? Pinagtangka ni Tita Ivy ang buhay ko. Nakita niyang natigilan ng kanyang ama. Napaayos ito na upo. Kinagat niya ang labi niya at tiningnan ng ama na nakatitig sa kanya ngayon. Narinig ko ang usapan nila nang hindi ko kilalang lalaki. Narinig kong gusto niya ako mawala kagaya ng ginawa niya kay mommy. Nang marinig ko yun, I decided to leave the palace and be with mommy. I was so scared. Naku, hindi ako umalis. Baka hindi ko na makita pa si mommy o mayakap man lang siya. That's not true. Amara, don't lie. That's the truth, Tita Ivy. Hindi ako bingi at bulag sa mga ginagawa mo rito sa palasyo. I gave you a benefit of the doubt, thinking na baka hindi mo magagawa yun sa akin. But then I remembered my mom na pinalayas ng palasyo dahil sa pambibintang mo. And now ako naman? Tinuro niya si Michael. Siya ang pumasok sa kwarto ko. Ivy. Parang kulog na dumagundong sa apat na sulok na hapagkainan ang boses ng kanyang ama. Kuya, hindi totoo ang binibintang nila sa akin. Wala ako dito sa bahay nang mangyari ang sinasabi niya. Ako pa nga ang naghahanap sa kanya kaya ba't ko gagawin yun sa anak ng presidente? Tumawa si Ivy at napapailing pero halata ang frustration. Di lang yun, Dad. Nalaman din namin na gumagawa siya ng kilos laban sa'yo upang mapaalis ka sa posisyon mo bilang presidente ng bansang to. Nagpatayo siya ng 4 na illegal na kasino, negosyo at illegal na hotel para ipamukha sa maraming tao na ikaw ang gumawa nun. Hindi totoo yan! Tila napigtas na ang pasensya ni Ivy. Bakit ko gagawin? Bago makapagsalita si Ivy, nilapag ni Alice ang ilang dokumento na naglalaman ng kasunduan ng kanyang tiyahin sa ilang negosyante. Nandoon din ang ebidensya ng pagpasok ni Michael sa kwarto niya. Tinignan niya ng kanyang ama at nakita niyang unti-unting napalitan ng galit ang mga mata nito. Kuya, maniwala ka sa akin, hindi ko magagawa sa kanila mag-ina yung binibintang nila sa akin. Malinis ang konsensya ko at ang tanging gusto ko lang mapabuti. Pinagtangkan mo ang buhay ng anak ko? Ha? Mariin at puno ng galit na sabi ni Douglas. Kuya! Bulalas ni Ivy at napatayo. Pinagtangkaan niya rin ang buhay namin. Habang nagtatago kami sa barangay kung nasan ako. Pinahanap niya si Amara gamit ang mga tao niya. Ngayon, Douglas, magtitiwala ka pa rin ba sa kapatid mo? Sa kabila ng kasamaan niya? Nasa harap mo na ang ebidensya. Alice, tama na ang pagsisinungaling mo. Kung inaakala mo magkakabalikan kayo ni Kuya, hindi mangyayari yon. Huwag kang tanga. Kahit sabihin mo lahat ng yan, walang maniniwala sa iyo at di mo kailanman. Mga guards! Sigaw ni Douglas. Maging siya'y nagulat ng sunod-sunod na lumakad ang mga gwardya papunta sa lamesa. Tumayo ang kanyang ama kaya ganun din ang ginawa niya. Tinignan nito ang kapatid na napailing at halos magmakaawa na. Kuya, hahayaan mo ba ako makulong? Sinungaling ang babaeng yan, huwag ka maniwala. That's enough. Napalunok siya sa nakikita niyang galit sa kanyang ama. Naramdaman din niya ang paghawak ni Leon sa kanyang bewang. Habang alerto din ang mata nito nakatingin kay Michael. Hindi man kami magkasundo ni Alice. Sa mga bagay-bagay. Ngunit alam ko kung kailan siya nagsisinungaling at hindi. Asawa ko pa rin siya at anak namin si Amara. Walang magulang ang gusto makita ang anak nilang pinagtatangkaan ng mga taong akala ko'y mapagkakatiwalaan ko. Dito, let me. Hindi ko kayo mapapatawad. Nag-iisa kong anak si Amara, kaya hindi ko hahayaan na may taong magtatangka sa buhay niya. Guards, pakilabas sila mag-ina. Ayoko na silang makita pa. Kuya, bitiwan niyo ako. Sinungaling si Alice, inosente ako. Napapikit siya at napayakap kay Leon, habang nakikinig sa sigaw ng kanyang tiyahin. Nang idilat niya ang kanyang mata, nakita niya ang kanyang amang napapahawak sa ulo at napapailing kaya nag-alala na siya. Bago pa siya makalapit dito, nakita niyang niyakap na ito ng kanyang ina. Lahat ng sangkot sa pagtatangka sa kanyang buhay, nahuli makalipas ang ilang buwang paghahanap.
Lahat din ng kasabwat na negosyante pinahuli ng kanyang ama, dinala sa presinto. Habang pinagmamastan niya ang kanyang ama ngayon na nakikipag-usap sa mga tao sa maliit na barangay, hindi niya maiwasang mapangiti. Maraming salamat po sa pagpunta niyo, mahal na presidente. Nais ko ring pasalamatan ang lahat ng tao rito sa pag-aalaga niyo sa aking mag-ina. Bilang pasasalamat, nagdala kami ng grocery packs para sa inyong lahat. Nandito din ang mga tao ko para tignan ang nasirang poste at lahat ng problema sa barangay na ito aayusin namin. Gulat naman ang kapitan, ngunit nagpasalamat pa rin. Nandito rin ang mga tao ni Leon para magtayo ng iilang klinik para siguraduhing ligtas ang bawat tao rito. Napatingin sa kanya ang kapitan. Lumipat ang tingin nito kay Leon na para bang may napagtanto. Ngumiti lang siya at agad niyakap sa bewang ang binata. Makalipas ang ilang buwan, bumalik ulit sila sa lugar kung saan siya nagtago at sa lugar kung saan niya nakilala si Leon. Salamat, Dad. Tinulungan mo lahat ng tao rito. Hinaplos ni Douglas ang kanyang pisngi. Gusto ko silang pasalamatan sa pagiging mabuti nila sa inyong dalawa ng mami mo. Sa mga nakalipas na buwan, napag-usapan nila ni Leon ang tungkol sa kasal at ang pagkakaroon ng hiwalay na buhay bilang anak ng presidente at anak ng negosyante. Napag-usapan nila ang pagkakaroon ng tahimik, simple at masayang buhay malayo sa kamera at mga tao. Masaya siya sa kanyang desisyon dahil alam niyang kasama niya si Leon. Sigurado ka na ba, anak? Opo, Mommy. Gusto ko po magkaroon ng tahimik na buhay. Walang kasambahay, driver at sekretarya. I want to be the best mom and wife to my future family. Ang laki-laki na talaga ng baby ko. You taught me this, Mom. Lahat ng tinuro mo sa akin nun ina-apply ko rin sa magiging buhay ko sa hinaharap. I love Leon, and I love to build a family with him. Marami siyang bagay na tinuro sa akin. Hindi ako makapaghintay na gawin yung sa napili naming buhay. Sa mga sumunod na araw, nagkaroon ng malaking event para sa kanilang nalalapit na kasal. Suot niya ang mamahaling dress. Naglakad siya papunta sa loob kung saan naghihintay ang maraming tao. Kasama niya si Leon, na nakangisi at hinalikan ng noo niya. Dahilan para matawa siya at mapailing. You're so beautiful, sweetheart. Sabi ni Douglas, Thanks, Dad. This is the last, right? You are still the daughter of the President, Amara. Kahit pa gusto mo lumagay sa tahimik na buhay, ikaw at ikaw pa rin ang nag-iisa kong anak. Nagsalita siya sa unahan para ipaalam ang pasasalamat niya sa lahat ng tao. Sinabi niya rin ang mga proyektong naisip niya para gawin ng kanyang ama. Sinabi niya ang kanyang nalalapit na kasal na umani ng palakpakan sa mga tao. Ngumiti siya at hinayaan ng kanyang ama na itaas ang baso bilang toast sa kanyang bagong buhay. Naging masaya ang gabing iyon, lalo na't ang dami niya agad sponsor sa kasal. Hawak ni Leon ang kamay niya, habang naikipag-usap sila sa maraming tao. Panay ang ngisi at tawa niya sa mga ito. Ngayon lang niya naramdaman ang kalayaan ngayong wala nang pagtatangka sa buhay niya. Nakaramdam siya ng kaginhawaan dahil alam niyang hindi na mauulit pa ang nangyari noon. Kailan kaya kita masasolo? Why? Gusto mo na umuwi? No. I want you to enjoy. Besides, araw-araw naman tayo magkasama pagkatapos ng kasal. You are so excited, no? Really? At mas excited pa ako masolo ka sa kama. I can't wait to be your husband. Bumilis ang tibok ng puso niya, ngunit kalaunan na pangiti na rin. Ang pagmamahala nilang dalawa, hindi tipikal kagaya ng nakikita niya sa palabas. Dahil ang pagmamahala nila, hindi minadali, hindi rin pinilit, at hindi kailanman pinabayaan. Pakiramdam niya, hinubog siya ng kanyang pagmamahal para kay Leon. Para maisip niya ang kapayapaan at kakomportablehan sa piling nito. Congrats, darling. Nakangiting bati ng ina ni Leon. Sinasabi ko na nga ba na ikaw ang gusto ng anak ko mula umpisa? Thanks, tita. Amara, call me mommy, okay? Parte ka na ng pamilya namin at soon, ako rin naman ang magpapaanak sa'yo. Nakakahiya po pero sige, mommy.
Pumalakpak ang matandang ginang at niyakap siya. Sobrang swerte namin, iha, at papakasalan mo ang anak ko. Masaya ako sa napili niyong landas ni Leon. Masaya ako na komportable at masaya kayo sa isa't isa. Ngumiti siya at niyakap pabalik ang ina ng kanyang mapapangasawa. Natapos ang gabing yun na puno ng ngiti at tawanan. Inalalayan siya ni Leon pasakay ng kotse na magdadala sa kanila sa mansyon. Pumasok siya sa sasakyan at tinignan nito na inaayos ang kanyang seatbelt. I love you. Natigilan ng binata at napatingin sa kanya. Ngumiti siya at marahang hinila ang kwelyo ng long sleeve nito at marahang hinalikan si Leon sa labi. Mahal na mahal din kita. Ngumiti siya. Hindi na ako makapaghintay na tumira tayo sa isang bahay at magkaroon ng pamilya. Ilang taon nang makalipas, magmula nang ikasal si Amara at Leon, nagkaroon sila ng tahimik na buhay sa isang lugar na puno ng maraming tao at puno ng mabuting puso na handang tumulong sa kanila. Nagpatayo sila ng isang bahay at isang sari-sari store na kanyang nagsilbing libangan pagkatapos ng trabaho nilang mag-asawa. Mommy, look! Ang ganda ng bulaklak na nabili ko! Sabi ni Alora, ang kanyang anak na babae. Tulips, paborito ko ang mga ito, anak ha. Bumili ka na naman gamit ang baon mo? Ngumiti si Alora at yumakap sa kanya. Pag uwi ko po galing school, nakita ko po yan. It reminds me of you. Nakagaya ko po ng bulaklak na yan, isa ka ring magandang taon na nakilala ko. You're the best, mommy. Napatawa siya sa sinabi nito. Samantala, sa mga nakalipas na taon ng mga anak siya, ang kanyang ina na si Alice ang laging pumupunta sa kanilang bahay. Bagamat abala ang kanyang ina, sinisigurado naman ito ang kaligtasan nila, lalong-lalo na ang kanyang anak. Sa nakalipas na taon, walang nakakaalam na anak siya ng presidente dito sa lugar kung saan sila naninirahan. Walang nakakaalam na mayaman silang dalawa ni Leon dahil mabilis sila nakapag-adjust sa hirap ng buhay. Ngunit tinigil niya muna ang trabaho upang maging hands-on mom. Ngumiti siya na makitang inaasikaso nito ang mga customer, dala ang calculator. Napatawa rin siya dahil gumagamit pa ito ng upuan para abutin ang biskwit na nasa itaas. Samantala, napag-usapan nilang mag-asawa ang pagkakaroon ni Alora ng kalayaan habang bata pa ito. Gusto niyang ma-enjoy ng kanyang anak ang labas at kumilala ng ibang bata para makasama nito sa paglalaro. Magmula nang maging ina siya, kalkulado na lang ang kilos niya, ngunit di niya hinahayaan ang mag-ama niya. I'm home! Sigaw ni Leon nagtatanggal ng sapatos. Babe! Yumakap agad siya sa asawa at hinalikan naman siya nito sa pisngi. Kamusta ang work? I closed the deal. So pwede na tayo magbakasyon? Yes, babe. Nasaan ang anak natin? Nasa labas at naglalaro. Ayaw niyang kumain kasi gusto niya sabay-sabay na raw tayo. Let me fetch her. Pinanood niya ang kanyang asawa na sunduin si Alora, na abala sa paglalaro. Habang pinagmamasdan niya si Leon, naisip niyang swerte siya sa lalaking pinakasalan niya. Dahil bukod sa protective ito, ang asawa niya na rin ang gumagawa ng gawaing bahay kapag pagod siya sa pag-aalaga kay Alora. Pinaghanda niya ng pagkain ng kanyang mag-ama. Ngunit umupo rin siya dahil si Leon na naghanda ng ulam at iba pa. Natatawa siya kapag nakikita niyang nakikialam ang kanyang asawa sa kusina. Pero ito na rin ang araw-araw nilang routine. Masaya siya kahit papano. Walang panganib, pagtatangka, at masamang tao sa paligid nila. Ito na rin ang nakasanayan niya sa kanilang tahanan dahil para sa kanya, sapat na ang kanyang mag-ama. Bukas, babiyahin na tayo for vacation. Ikaw, Alora, wala ka ba exam o assignments? Tapos ko na po. Tinaas nito ang tinidor na may nakatusok na hotdog. Good. Nasa bag ko ang pasalubong ko sa inyong dalawa. Nakangiting saad ni Leon. Sabay silang napangiti ng kanyang anak na si Alora at nagunahan pa sila sa pagkuha ng pasalubong. Tumatawa siya at pumunta sa asawa
na yumakap agad sa kanya at pinaupo siya sa kandungan nito. Habang pinagmamasdan nila ang kanilang anak, napagtanto ni Amara na tama ang desisyon niya noon. Tama ang pagpapasya niya para sa buhay na meron silang tatlo ngayon. Sumandal siya sa asawa at napangiti. Dahil kahit kailan, hinding-hindi siya magsisisi sa buhay na pinili niya kasama si Leon. The end.